ating lahat. Isa na naman pong linggo ng ating pananambahan sa Panginoon na sa oras na ito. Dito po ngayon ay 6:00 pasado na ng gabi. At dyan sa Pilipinas, sa aming mga kababayan, ay palagay ko mga 11 o 11 a.m. ng umaga. Kaya magandang umaga dyan. Alam kong katatapos nyo lang mag-celebrate ng Valentine's Day. And here, good evening. I know we continue to celebrate the Heart's Day, which is, I believe, Jesus' Day. Because Jesus is love, God is love. And that's the reason why we celebrate God's goodness and faithfulness, especially God's love. Totoo po yan. At kaya sa gabing ito ay nabe-bless ako pagka narinig ako ng isang song ng love mula sa Panginoon. At ang Panginoon natin ay siya pong nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa at payapa. Yan ang pag-ibig niya. At totoo, sa ating pinalangin sa araw na ito ni Pastor James, yan po, bigay ng sigla sa atin sa araw-araw. And it reminds us that steadfast love of the Lord never ceases. Tama po ba? Kaya sa gabing ito, pagharian tayo ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat marami po sa atin na tinalikuran na yan at para sa kanila ang pag-ibig ng Diyos ay salita lamang. Ang pag-ibig na nanggagaling sa langit ay hindi na po nila naiintindihan sapagkat gawa ng iba't ibang klaseng mabibigat na pagsubok sa buhay. Gawa siguro ng minsan ang iba sa atin ay dinidisiplina ng Panginoon, kala ng iba ay kinamumuhian sila ng langit. Hindi po. Kung kayo ay talagang anak ng Diyos, dumadaan po siguro marami iba sa disiplina. Pakatandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Yan siya at yan parate ang kanyang katangian. Hindi ito magbabago kailanman. He will never change. At ito'y laging bago bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na kahit sa araw na ito, napakagandang at banayad ang aming pakiramdam pag kami pong lahat ay umaawit sa inyo ng totoo. At umaawit kami ng mula sa aming puso, regardless po ang aming tinig, regardless kung ano ang aming tono, basta pa ito'y galing sa puso. Ito po'y in tune sa inyong kaharian. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Bago po matapos ang araw na ito, bago po kami magpahinga, kayo po ay luwalhatiin ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Namimiss ko po talaga mag-worship lead. And nung una ako naglingkod sa Panginoon, mas nakikita ko po ang sarili ko na worship leader lamang. Ngunit dumating ang isang araw pagkatapos siguro ng mga 10 taon na pagiging worship leader. Tinalaga ako ng Panginoon na ako'y magpastor. At niwala pa po rin niya sa plano ko na magpastor. Pero sa panahon na matindi ang pagtawag ng Panginoon, personal ko naman po narinig ang kanyang tinig. Di ko lang po matandaan kung anong buwan to. At somewhere back in 2000, I believe 1998 po o 1999. Eto nung
nawala na po ang aking ama. Nagpunta na po siya sa langit. At may isang revivalist, an evangelist, ang pangalan po niya ay Reverend Norman Moore, na minsan nagpunta sa LA First Church of the Nazarene at nagpahayag ng encouraging, inspiring word na ito pong nagtatak sa aking puso na talagang tinatawag ako ng Panginoon. At ang awiting I surrender all, that's where I knelt down and surrender everything to God. Kaya po, nung taon na yon, tinatawag ko ang sarili ko na hindi yata mahirap ang aking papasukin sapagkat matutulad ako sa ibang mga tagapaglingkod. Takot po rin kasi ako, nag-aalala ako ng pupulaan at I will be persecuted and I will be criticized because of my background, ang aking lumang buhay. Marami po akong iniisip nun sa sarili ko bago ako tumanggap at bago ko tinanggap ang hamon ng Panginoon. Ang tawag niya ay siya ay mananahan sa akin at ang pag-ibig at kahabagan niya ay laging bago tuwing umaga. Kaya nga po, na-realize ko rin sa sarili ko na kahit na ang isang tao ay walang pag-asa and being undeserved, if God calls you and place you in a place at pinosisyon ka niya sa isang lugar kung saan siya maluluwalhati, gagawin niya po yun at talagang hindi po kayo magsasabing hindi po. Parang si Matthew na isang tax collector, 2 salita lang ni Jesus, follow me. Tumindig, iniwan ang kanyang ginagawa. Ganon po katindi ang tinig ng Panginoon. Kaya nung araw na yon, patuloy akong naglingkod, nag-aral, sa mahabang panahon. Kalain niyo po, di ko malaman kung paano ko nagawa yun kasi 12 years. 12 years po na hindi ko maintindihan din ang sarili ko paano ko nakapag-aral ng 12 years. From 1999 hanggang 2011. Is that 12 years? Probably that's 12 years. Mahina ako sa math eh. Anyway, God is good. At alam niyo po, may isang sa gabing ito, ting nababasa ko tong isang propetang to, parang ako ito eh. Kasi simula nung naging pastor po ko mababa po ang aking luha. At nararamdaman ko ang nararamdaman itong propetang to kasi may isang propeta sa Old Testament. Ito ipinreach ko last week. At ang aking preaching last week ay si Prophet Jeremiah. He's known to be a weeping prophet. Alam po natin, iyakin, no? Bakit siya umiiyak? Kasi he's been begging para siya nang lilimos sa mga tao. Nakikiusap at naninikluhod sa mga tao na para nyo ng awa, kayo po ay magsisi. Abay sa lahat ng nakita kong propeta at nabasa ko sa kanyang history na tinagurian siyang weeping prophet. At totoo po talaga, katakot-takot na mga warning ang kanyang ipinahayag sa bansang Israel, sa people of God, which are the Jew, okay, mga Hudyo. Na sinabi niya magkakaroon ng economic collapse, maghihirap ang bansa, magkakaroon ng political chaos, at masakit nito, merong mga terrorist attack, okay? At tayo'y mabibihag. There will be a captivity. At hindi siya nagkulang. Sinabi niya, ito'y darating, it's coming. But anong ginawa ng mga tao? Ang mga tao ay nagbingi-bingihan, hindi siya pinapakinggan, inignore lang po siya.
Parang familiar po sa mga panahong ito, no? Ang Panginoon natin titignan ninyo, binigyan na ng pagkakataon, tayong lahat. At etong ginagawa namin pag Sunday, kaming mga pastor, and even Wednesday, midweek service, isa pong pribiliyo at benefit para sa inyo na marinig niyo po ang tinig ng Panginoon. At kami naman mga pastor, nagsisika po, and we pray that God will give us a wisdom na hari nawa, sana nandiyan kayo kung saan man kayo naroon. Maybe you're on your comfort zone. You are just you are relaxing in your living room. Maybe ang iba sa inyo yung nasa dinner, ang iba sa inyo nagda-drive from out of town. And yet, mag-iingat lang po kayo. Masama pong humawak ng cellphone at manood ng I suggest you pull over. Total sandali lang naman itong pananambahan natin. And I'll try my best to wrap it up in less than or maybe at least in an hour. At kung iba sa inyo nagda-drive at nagkikinig, pull over so you can focus. Tapos makapag-pray tayo sabay-sabay. At mag-rejoice at mag-celebrate ng dakilang pag-ibig at katapatan ng Panginoon. Kaya nga po itong mga people, sinabi ko, people of God, panahon ni Jeremiah, they ignore the warning and sure enough, makaraan ang ilang panahon, almost 600 BC, ang Babylon ay sinakop at maraming pinatay na Hudyo yung panahon na yon. Kaya nga, sila'y binihag, ngunit kahit sila naging bihag, inalis sila sa kanilang sariling bansa at sila'y in-exile sa Babylon, sa bansang Babylon at doon sila namuhay. Pero nangako pa rin ang Panginoon sa kanila, sige, manahan kayo dyan, kayo magtanim at kumain kayo lahat ng inyong mga aanihin, kayo mag-asawa at magparami. Ngunit kailan sumunod kayo sa lahat ng aking iniutos. Follow all my commands or you will die in your sin. So, yung iba sumunod, yung iba naman ay hindi. No? And in spite of people being stubborn, God promised to restore them. Bakit kaya? Kasi the steadfast love of the Lord never ceases. Yan po ang inawit ko ngayon. Kasi ako, sa panahon ko, nung ako'y hindi pa nakakilala sa panahon, napakarami ko pong ginawang pagkakasala. At kung ano man ang mga kasalanan na ginagawa ko ngayon, kung nagawa ko man ngayon, ay wala po sa fraction nung kasalanan na ginawa ko nung hindi pa po ako naging Kristiyano. At ang buhay ngayon ay talagang nakakaranas din ng matinding pagsubok. Kaya nga po ang mga tao nagkikinig at attentive sa preaching ng mga pastor. Kasi probably hindi sila nakakaranas ng pagsubok o baka naman iba naman ay walang nararanasan na pagsubok kaya complacent ang buhay nila. Sa kabilang banda naman, yung mga taong nakakaranas ng pighati at pagsubok at doon sila nagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sa buhay na ito ang aking panalangin parate, na ang lahat na kahit nakakaranas tayo ng matinding pagsubok at pighati, lungkot at pag-aalala, wag po nating kalimutan ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago at hindi magmamaliw. Ngunit talaga naman sadyang ang life natin ngayon, I call it a dangerous life. And ang life talaga ng mga tao ngayon sa panahong ito, in today's generation, even right now, a lot of people are scared. Sinakmal at binalo tayo ng malaking takot sapagkat ang pandemya ay marami ring buhay na kinitil. Simula ng 2020 at recently, may isang malapit kaming kaibigan, although may edad na siya, ang pangalan niya ay si nalulungkot po ako, ayokong banggitin ang pangalan niya dito, pero paulit-ulit na lang ako. At ayoko sana
banggit ng mga pangalan ng mga kaibigan kong malapit sa akin na namatay. Isa po rito ay si Mayling Fuentes. Asawa siya po ni Rayan Fuentes, na malapit na kaibigan din po namin. Kuya Art Barreno, isa pong super na malapit po to sa iglesia. Siya po ay talagang mahal na mahal niya, lalo na ang mga taga General Luna, Quezon. Kung kayo man ay nanonood ngayon, mahal na mahal po kayo ni Kuya Art at ang Barreno family. Alam ko na hanggang ngayon siya'y nananahan sa kalangitan at nakikita niya kayo at binibigyan niya siya ng tuwa. At natanggap ko rin ang inyong pagbati ng kaarawan niya. Binigyan niyo siya ng parangal sa mga videos at yon ang nagpapatunay na nagpapaalala sa atin dakila at pag-ibig ng Panginoon, kaya po tayong lahat ay nagdidiwang sa buhay at sa alaala ng isang mabuting kaibigan. Marami pa po yan. Inumpisahan ko lang magbanggit ng pangalan para gusto ko na rin ma-honor yung iba. Si Brother Elmo de la Peña, last year po siya pumanaw. Isa po sa mga malapit na kaibigan po namin at membro po ng Covina Church of the Nazarene. At of course, last year din po, 2020, March 17, isa sa mga partner ko sa ministry. Batang-bata pa po siya. She's only 38 years old. Pastora Tiffany Sarcos. Lahat po ito ay malapit sa puso namin. Pero sana ito ng huling sandali na magbabanggit na ako ng mga nawala. Kaya nga po, hindi lang ako at marami pong iba na sinakmal at binalot tayo ng malaking takot. Ako, lubusong pag-aalala ko. Sabi ko, ang katwiran ko sa buhay ko, life is non-negotiable. Para sa akin, ang buhay ng mga tao ay mahalaga, lalo na sa mata ng Diyos. Kaya nga po nakasarado pa rin ang church. Pero sa bandang kumbaga sa ako'y iniisip ko rin, bakit nga ba ako mag-aalala? O bakit nga ba ako matatakot? The Lord is the strength of my life. Naalala ko ang tatay ko At yes, siya rin na nagpaalala sa akin na even sa panahong ito, nung bago po siya kinuha ng Panginoon, nung 1999, ang sabi niya sa akin, Sunny, alam mo, hindi ako natatakot mamatay na. If the Lord wants to take my life, so be it. I'm ready, Sunny. Why? Kasi the Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? Oo nga naman. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Kinote po niya yon. Ang tatay ko hindi nagko-quote ng scripture. But that very moment in the car, taking him home, winika po niya yon at hindi ko makalimutan yon at natanim ko po yun sa... Kung bakit naman sa panahong ito, ay hindi ko po naalala yon. Naalala ko ngayon siya lately. And plus the scripture and the song that I just sang, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never end. They are new every morning. Lagi siyang bago tuwing umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila ang katapatan mo. Actually, nilagyan ko lang po yung dakilang katapatan sapagat meron po tayong special guest mamaya. Aawitin, isa sa mga paborito naming awitin. Anyway, marahil marami sa atin na may mga kakilala, nabanggit ko na nga yan, mga kamag-anakan, kaibigan na nasawi sa COVID-19. I encourage you all to continue to pray for the family that are grieving. Yun lang po. At bigyan niyo sila ng inspirasyon, paalaala na ang Diyos na nangangalaga sa atin ay hindi nagbabago. At dapat natin malaman na ang pandemya na ating nararanasan ngayon, this opens up my thought
about this pandemic. Okay? Ang nararanasan na natin ngayon ay hindi ito maiko-kumpara sa unang pandemya na sumira sa sanlibutan. The first pandemic that destroyed the whole humanity. The whole. 100%. Yan po ang sasabihin ko. Yung mga namatay ngayon, ilan-ilan kung magasano. But this first pandemic that really destroy the whole sanlibutan at patuloy na sumisira sa sangkatauhan. Patuloy po siya. It continues to destroy people. Every person, it continues to destroy. If COVID-19 continues to harm people, pero kung mataas ang iyong immune system, siguro hindi ka tatablan. Thanks be to God na kami mag-asawa ang aming immune system po. Ako kahit na may sakit, nalampasan ko po yung latest na nagkasakit kami ng flu. And thank God, 2 beses kaming tinest sa COVID test. We're both negative. Yung result po ay negative. Kaya balik tayo sa unang pandemya na tinutukoy ko po dito ay ang sin, na sa Tagalog ay kasalanan. Okay? Ito ay hindi lamang sumisira sa ating katawan. It does not only destroy our body, kundi sagad ang pagwasak nito hanggang kaluluwa. Totoo po yun. Ang tatanungin nyo sa akin Pastor, anong kinalaman ng pag-ibig dyan? Akala ko ba tayo'y mag-enjoy at we will celebrate God's love and faithfulness. Totoo po yan. Nandito na po ako ngayon. Kaya in spite of the bad news that I have shared to you ngayon lang, okay? Meron din namang pong good news para sa atin lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon na, di ba kay Jeremiah, in spite of these stubborn people, I will still restore them. Why? Because this is the time that God will encourage us. This found in the book of Lamentations chapter 3, 22 to 23. Yan po yung inawit ko kanina sa Tagalog. Ang title po ng message is Dakilang Pag-ibig at Katapatan. In English, God's Great Love and Faithfulness. Hindi ko na-type kasi baka may nanonood sa ating mga Amerikano. Meron kasi we have a friend who is a non-speaking Tagalog, kaya Taglish, kaya ini-English ko rin siya. So anyway, sa Tagalog po, sa English po yan is God's great love and faithfulness. Ito po yung scripture. Okay? Of course, we need to sink into the scripture. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Sa Ingles, because of God's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ngayon, nabasa natin to, kaya nga sinasabi kong good news, kasi lahat tayo dumaan sa buhay ng mga pasaway. We used to live in a life of disobedience. Katulad po ng mga Israelita. Dinisiplina na sila, ganun pa rin ang kanilang buhay. At marami po sa atin nakakaranas niyan. Kala natin okay na ang ating buhay, basta ako'y may nakakain sa araw-araw, may damit akong sinusuot, may sasakyan akong dinadrive, at ang aking mga anak ay malakas at buhay, okay na yan. At patuloy pa rin ako mag-enjoy sa kahit na konting kasalanan. May mga tao pong ganyan. Okay?
At God is not pleased with that decision. Hindi po natin dapat ginagawa yung mga bagay na yun, lalo na kung tayo ay Kristiyano. And if we declare that we are Christian and not living a Christian life, I tell you what, ang pagsabi lang natin ng tayo'y Kristiyano, bang ibig sabihin ng Kristiyano? It is a follower of Christ. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pag sinabi mo ako'y follower ni Kristo, then we make ourselves to be a liar. And not only that, God said, do not use my name in vain. Kasi sinungaling natin sa sarili natin, tayo'y hindi nagiging totoo at sinasabi natin tayo'y alagad ng Diyos, hindi naman tayo nabubuhay parang alagad ng Diyos. Sinasabi natin na ako'y born again, na born again lang tayo sa sarili nating isipan at wala po sa puso. At marami dyan ay pilosopo pa. At talagang for some reason, malalaman mo naman talaga kung ang taong ito ay punong-puno siya ng pag-ibig ng Diyos, yung tawag na great love and mercy. Kaya, ang unang may share ko sa inyo na sa kabila ng mga kasalanan na ginawa natin at nung mga unang panahon pa, hindi lang tayo, God's great love and mercy will never end. It will never cease. Okay? Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang katapusan. Nandoon lang siya eh. That's the kingdom of God. Yung kingdom of God is filled with God's great love and mercy. Kaya lang madalas tayo nabubuhay sa kasalanan. Lalo na kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. At hindi talaga natin isinusuko ang ating buhay sa Panginoon. Di ba nung tayo hindi pa Kristiyano, tayo marami sa ating mga pasaway. Gusto ko ngang basahin kung ano sinasabi sa Ephesians. Magandang book nito, magandang umpisahan dito, yung isang libro ni Paul na sinulat niya look at this. Sa chapter 2, babasahin ko lang siya sa English kasi hindi Tagalog to. Try ko rin po translate sa Tagalog. Mabilis lang po to. And you were dead in your transgression. Tayong lahat, ito nga yung unang pandemic, tayong lahat ay parang patay. Hindi katulad ng zombie. Yung ating tunay na espiritu na nanahan sa atin, ito'y nakakulong. Kumbaga wala siyang kabuhay-buhay sapagkat sa mga kasalanan na ginagawa natin nung panahon na hindi natin sinusuko ang buhay natin kay Kristo. Sabi nga you were dead in your trespasses and sin in which you were once walked. Yan ang pinamumuhay, following the course of this world. Wala tayong ibang ginagawa kundi sinusunod natin ang mundo. Okay? Worldly, kung tawagin po yon. Following the prince of the power of the air. Ito po, sinusunod natin. Sino ang nagahari sa buhay natin? Yung prince of the air, si Satan po yon, no? Kasama na rin yung kanyang mga demons. The spirit that is now work in the son of disobedience. Biruin yun. Yung espiritong yon ay isang anak na pasaway. Kumbaga yan ang tawag natin ngayon sa mga disobedient, pasaway. Okay. Hindi umaayos. Among whom all once lived in the passion of our flesh and carry out the desire of the body. Wala po tayong pakialam kahit na makasakit tayo sa kapwa natin. Basta masunod lang ang kagustuhan ng ating laman. Kaya nga po maraming nagkakasala. Kung manonood kayo ng mga teleserye, okay? Ito yung napakaraming case ng adultery.
Yung asawa na may asawa, pinapakailaman. Kasi masunod lang ang kagustuhan ng kanilang laman. Okay? And the mind and were nature of children of wrath. Ang problema nito, eto, lahat tayo ay children and nature of wrath. Ibig sabihin tayo'y subject na para parusahan. At tayo'y mga sinumpa. Okay? Yung mga taong gumagawa ng ganon. Like the rest of the mankind. Kaya lang, yun yung bad news. Kasi yung bad news sa atin, lahat ng nagpapatuloy sa kasalanan, walang ibang destinasyon yan kung hindi sa sumpa ng Diyos. Ngunit, eto na. Kaya nga meron verse 4, but, but, okay? God being rich in mercy and because of His great love, binanggit na naman dito, no? Katulad ng inawit natin kanina, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos is great love and mercy, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay wala talagang katapusan. Anong sinabi niya rito sa verse 4? With His great love, which He loved us even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ Jesus. Alam niyo po, ako na isang tao na namumuhay dati sa kasalanan, ang hinihiling lang naman ng Panginoon sa atin, tayo mag-humble, confess our sin to Him, and repent. And God has given us the benefit because of His great love and mercy. Sabi ko nga kanina, di ba? Ang love ng Panginoon is instantaneous. Instant. Patatawarin ka niya yung kanyang forgiveness. Kung yun ngang thief of the cross na nakapako, yung araw na yon, sinabi niya, Panginoon, wag mo po kakalimutan pagdating niyo po sa inyong kaharian. Sabi ni Kristo, right there, instant. Today, you will be with me in paradise. Wow! Kaya nga po, yan ang isang mailalagay natin sa ating isipan pag tayo'y inaabot ng takot, pangamba, o tayo binabalot ng mga bagay na dito sa mundo sa nangyayari sa atin ngayon. In times of this pandemic, keep in mind, there is always God's great love. And katulad ng sinabi ko kanina, I preached and I mentioned this last Friday sa iRadio na there is one word in Hebrew which is kesed. And kesed is a combination of agape and phileo. Okay? So, tayong mga Kristiyano, yun dapat ang ipinamumuhay natin kasi yan ang pinamuhay ng ating Panginoong Jesus. It is the kesed love. It is love, the love of God, which is sacrificial and brotherly love. Okay? Tandaan po natin yan. Huwag nating kakalimutan because of God's great love and mercy. And that's God's great kesed. Yan po yung Hebrew word ng love dito. Again, kung tayo'y iniisip natin na then there's come a time na tayo'y nagda-doubt, okay? Pakatandaan natin, ilan ba sa atin na dumaan na sa almost nakapahamakan, na almost na mamamatay na tayo? Maybe kahit sa ospital, katakot-takot ang panalangin natin, Lord, maging successful po sana ang surgery. If it's my time, Lord, save me. At sana gusto ko pa po makita ang aking mga apo. Well, God answers prayer. Okay? We are not consumed. That's in verse 22. Hindi tayo mapapahamak. Bakit? Kasi we thought about God's great love. Panginoon, alam ko ang pag-ibig niyo ay hindi magmamaliw. And because of your great love, I am not consumed. Hindi ako mapapahamak. At lalong-lalo na ito mga salitang sa panahong ito, kung may mga kausap kayong mga tinatawag natin mga Pilipino sa Maynila, hindi kanya ilalaglag. Totoo po yan. Hindi tayo ilalaglag ng Diyos because of His great love. Hindi din tayo
hindi din tayo kayang daigin ng anumang klaseng pagsubok. Pakatandaan po natin yan. That's because of God's great love and mercy, we are not consumed. Ang word na consumed dito ay parang tinupok. Alam mo yung nasunog, natutunaw ang isang metal. Pero tayong mga tunay na Kristiyano, if we have the God of love that is embedded in our heart, na kahit na anong klaseng pagsubok, masakit man na pagsubok, hindi tayo madadaig. Why? Because that's what He said. You will not be consumed. Kailanman hindi kita ilalaglag at hindi ka mapapahama. Number 3, pakatandaan natin, sa araw-araw, paggising natin ng umaga, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng isang regalo o use. His gift is not a yesterday's gift. His gift of love is always fresh every morning. They are new every morning. Bakit? Yan ang katapatan ng ating Panginoon. Maaring ang salita ng Diyos katulad nito, ulit-ulitin mo to, memorizing nyo to, pero araw-araw mong banggitin to. His mercies are new every morning. Abay, kahit pa ulit-ulitin mo yan kada umaga, bago po parati yan. At subukan mo awitin yan kada umaga, mararanasan mo yung joy, tutulo ang luha mo. Siguro katulad ko. But I challenge you, memorize one of your scripture that pierce your heart. Memorize them. Because that same word of God will be every morning, it will be new every morning. Laging bago tuwing umaga. Araw-araw. Ang kahabagan niya ay laging bago. Handaan natin, huwag natin kakalimutan. Maring hindi nyo naintindihan ngayon yon, pero mararanasan nyo to. It takes an experience every day. Mari siguro, alam nyo, kaya tinawag na laging bago. Kasi may mga bagay, may mga experience tayo sa buhay natin na naranasan natin nung isang taon at naranasan uli natin ngayon. Paggising natin kinabukasan, ay masaya tayo. Bakit? Kasi hindi na bago yung naranasan natin. Ang pinadadanas sa atin ng Panginoon ngayon, the joy of the Lord is my strength. Ito po yun. Kaya tandaan ninyo, His mercies are new every morning. Bakit parating bago tuwing umaga? Kasi ang ating Panginoon, He has that great love and mercy embedded in our heart. And that love and mercy which is kesed is a whole package, sabi nga ni Pastor James. Okay? Kapag ang love is a whole package that is embedded in our life, it's living in our life, and it's real in our life. You know, whatever happens in this life, kung may makaaway ka man, sabihin natin yung kaaway mo ay humingi ng tawad sa iyo at sumurrender na nag-admit na ng kanyang kasalanan, wants to rectify his errors. Aba, hindi pa nagsasalita yung tao, pinatawad mo na. Why? That's because of love. Because of God's love. Hindi po talaga pwedeng magpatawad ang isang tao kung wala pong God's love. Ngayon, ang tanong, kasi ayokong may nalilito sa forgive and forget eh. Tinuro ko na po yan last week. Of course, God will never forget. Although He said, as far as east is from the west, okay? So as your sin will be remembered no more. Hindi niya tatandaan yung offense na ginawa mo. Kaya lang, yung kasalanan mo, hindi naman forgetful, wala naman amnesia ang Panginoon eh. He is the God of justice. Abay, kung ikaw ay isang tao na nang-api ng kapwa, makakaranas ka rin ng pang-aapi. Totoo po yan. Ako hindi ko mo, ako'y naging pastor
o naging Kristiyano, nakalusot na ako. Although Jesus already have loved me and forgiven my sin, but I still went through to all the kinds of persecution, not only to my friends, but also to my family. I have to carry that cross because I'm following Jesus. Okay? The good news is, because of God's great love and mercy, yung whole package na yon will be with you. He will carry you. That's why I like the song, He will carry you. And He will see you through. In all those trials, in all those things that you are going through, God will see you through because He understands until today that you need Him. Yes, that's the truth. Hindi po tayo makakawala sa anumang pagsubok ng buhay. Kung tayo po'y may ginawang kalokohan noon, mararanasan po natin yung kalokohan na yan sa panahong ito sa ibang tao. Pero bibigyan kayo ng strength ng Panginoon. That's why we have the scripture, I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko lahat sa pamamagitan ng kalakasan ng aking Panginoong Jesus. Makakalakad ako at makakatuwid ako kahit na anong pagsubok na aking dadaanan. Pero kung wala po kayong relasyon at hindi nyo sinusuko ang panahon, sa panahong ito at tinawag nyo ang sarili nyong Kristiyano, ay talaga namang hindi nyo mararanasan din ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi talagang una-una sa lahat, wala po yung pag-ibig. Pero ang masasabi ko po sa gabing ito po'y pakinggan nyo ng gusto, His mercies are new every morning. Pagising nyo sa umaga, kahit na anong dadanasin yung circumstances and pagsubok sa buhay, para sa inyo po ay bago. Hindi bago to, pero ang pag-ibig ng Diyos at ang ipararanas sa inyo ng Diyos ay magiging bago tuwing umaga. Isa pang magandang illustration dyan whatever you've done wrong in your life, and when you think or your intention is right but it's wrong in the sight of God, God Himself can twist it and make it right. And that's why they are new every morning. Great is His faithfulness. And lastly, hindi dapat tayo nag-aalala o nangangamba sa panahong ito. I'd like to encourage you kasi dakila ang kanyang katapatan. Maraming pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya isipin natin sadyang kaibuti ng ating Panginoon, kailanman ay hindi siya nagbabago. Bakit? In verse 23 ng Lamentations chapter 3, great is His faithfulness. He's faithful. He will provide, He will protect, He will be there. And Jesus said, I will be with you until the end of this age. Now, in relation to this, in reference to this message tonight, or even today, mabless po kayo sapagkat may inimbita po ako na special guest sa gabing ito. Ang pangalan po niya ay, nandiyan na ba siya? Nandiyan na? Si Sister Rose. Okay? Ang aawitin niya sa ating ngayong gabi, the title is Dakilang Katapatan. Ang nagsulat nitong awitin at nag-compose ito si Brother Arnel Depano. Isa po siyang mabuting kaibigan. At nawa ay kayong lahat ay mabless po sa awitin ni Sister Rose Cristobal. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon.
sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Maraming salamat, Sister Rose, at talagang totoo, dakila ang ating Diyos. At sa panahong ito, sa kalagitnaan ng pighati, ayon sa kanyang inawit, dakila ang katapatan ng Diyos na dapat ay nakafocus tayo to the great love and mercy of our God. Why? Because great, really great, is His faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Panginoon, sa gabing ito, maaring marami sa amin ay nahihirapan umunawa ng mga bagay na nangyayari sa amin. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo, maraming nasawi sa mga mahal namin sa buhay. Marami na nakaranas ng mga iba't ibang klasing pighati, iba't ibang klasing mga pagsubok sa buhay na napakabigat, Panginoon. Ngunit dapat lang nang namin tandaan na ang kung anumang nangyayari sa amin sa araw na ito ay hindi po maikukumpara sa tunay na
pandemya na lumaganap sa sanlibutan, na kasama na po kami ron, Panginoon. We are together with that kind of pandemic. We are fully and seriously affected by this pandemic. And we want to make a right choice tonight. Hangad po namin, Panginoon, na kayo po ang maghari sa buhay namin. Gawin niyo po ang buhay namin ang buhay ng kabanalan. Na kailanman, Panginoon, ay matatakot po kaming magkasala. At kung kami man ay magkamali, bibigyan niyo po kami ng daan sa pamamagitan ng inyong kahabagan at ng inyong pag-ibig, sapagkat tapat po kayo sa inyong faithfulness, at tapat po kayo at dakila po kayo sa inyong katapatan. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pangako ninyo. Hindi niyo po pahihintulutan na patuloy kaming wasakin ng mga kasalanan na lumalaganap sa mundong ito. Hindi niyo pahihintulutan na magyayakapin at kakainin kami ng takot, sapagkat dapat lamang, Panginoon, ang salita niyo ang siyang magpapatibay sa aming pananampalataya. And I'm praying for those who are even watching tonight, those who are in need. May mga pangangailangan sa kanilang kalusugan, may mga pangangailangan sa kanilang finansyal, may mga pangangailangan na maayos ang kanilang relationship. Lord, ang inyong great love at ang inyong kahabagan ay siyang magsisilbing daan para maayos po ang aming buhay. Magkaroon kami ng kapayapaan, tahimik na buhay, at lahat kami magiging daan ng pagpapala. We can be a channel of blessings towards other. And we can be the head, not the tail. We can be the lender, not the borrower. Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na isang dakila at dakila sa kanyang katapatan. So thank you, God, for being with us today. Let this week, Lord God, make a difference in the life of many, many worshippers today. Let them understand, Lord, as they wake up tomorrow morning, paggising po nila sa umaga, ang inyong kahabagan ay laging bago, ay bago tuwing umaga. Iparanas niyo sa kanila to, Panginoon, na sa lahat ng sandali, sa araw, linggo, buwan at taong darating, paranas niyo sa kanila na ang inyong mercy ay laging bago. They are new every morning, sapagkat great is your faithfulness. Dakila ang inyong katapatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.